Mga kanegosyo, ano ang magandang gawin sa 100,000 piso? Napakaganda ng topic na ito kasi maraming pwedeng options depende sa goals mo. Kung ikaw ay may 100k ngayon, tutulungan kita na ma-maximize ito. So, huwag nang palampasin, panoorin mo itong video hanggang huli. Isa sa mga unang options ay ang mag-invest sa stock market or mutual funds. Sa halagang 100,000 piso, pwede kang mag-start ng investment portfolio. Kung seryoso ka sa long-term growth, maganda ang stock market. Pero, kailangan mong mag-research at matuto kung paano mag-invest wisely. Kung hindi ka pa sanay mag-invest sa stocks, pwede kang magsimula sa mutual funds, dahil ito ay mas diversified at mababa ang risk. Ang objective dapat natin is pataasin ang value ng pera mo sa mga susunod na taon. Next, kung wala ka pang emergency fund, magandang ilagay ang ilang bahagi ng 100,000 pesos dito. Ang ideal na emergency fund ay katumbas ng 3 hanggang 6 na buwan ng iyong monthly expenses. Ito ay magsisilbing safety net kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan, tulad ng pagkakasakit o pagkawala ng trabaho. Siguraduhin lang na ilagay mo ito sa isang account na madaling ma-access, pero hindi mo basta-basta gagalawin. Number 3. Magsimula ng small business. Kung entrepreneur ka at gusto mong magsimula ng negosyo, ang 100k ay isang magandang puhunan. Pwedeng-pwede mong gamitin ito sa pagpapalago ng isang maliit na negosyo. Kung may skills ka, halimbawa sa paggawa ng pagkain, pagtatahi, o kahit online selling, pwede mong gawing negosyo ang mga hobbies mo. Mahalaga lang na mag-research ka at pag-isipan ng mabuti kung saan mo ilalagay ang iyong puhunan. Pero, malaking advantage kung passion mo ang negosyo na tatahakin mo. Kung medyo conservative ka naman at gusto mong tumubo ang iyong pera, maaari mo ring pag-isipan ang pag-invest sa real estate. Ang 100k ay pwedeng maging paunang bayad sa isang maliit na property. Kahit maliit lang, kung maghahanap ka ng mga foreclosed properties o mga pre-selling units, pwede itong maging magandang investment. Remember, ang real estate ay long-term investment. So maghanda ka na maghintay ng ilang taon bago tumubo ng malaki ang iyong pera. Isa pang magandang option na pwede mong gawin sa 100k, ay gamitin ito sa pag-improve ng iyong kaalaman. Pwedeng-pwede mong gamitin ang pera na ito para mag-enroll sa mga online courses, workshops, o seminars na makakatulong sa iyong personal at professional growth. Ang investment sa kaalaman ay hindi mawawala at magagamit mo ito habang buhay. Kailangan mo lang maghanap ng mga kursong akma sa iyong mga pangarap at goals. Kung ikaw naman ay may mga utang, isa sa mga pinakamagandang gawin sa 100k ay gamitin ito sa pagbabayad ng mga high-interest debts tulad ng credit card. Ang pag-alis ng utang ay makakatulong sa iyong financial freedom at makakaiwas ka sa malaking interest. Mas magaan ang pakiramdam kapag unti-unti mong nababayaran ang iyong utang, at nakikita mong tumataas ang iyong credit score. At syempre, isa sa mga pinakamahalagang bagay na dapat pagtuunan ng pansin ay ang iyong retirement. Kung 100k ang hawak mo, pwede mong ilagay ito sa isang retirement fund tulad ng bonds, o maging sa government-backed savings programs. Habang bata ka pa, mas madali mong mapapalaki ang iyong retirement funds. Kaya't magandang magplano habang maaga. Kung mahilig ka sa mga bagong teknolohiya, pwede mong subukan ang pag-invest sa cryptocurrency. Pero, laging tandaan, mataas ang risk nito, kaya't kailangan mo munang mag-research ng mabuti. Cryptocurrency ay isang volatile na market, kaya't kung mag-i-invest ka, siguruhing ma-manage mo ng maayos ang mga trades mo. Magandang idea na simulan mo sa maliit na halaga at mag-aral ng mabuti. Ang gold ay isa sa pinaka-secure at matatag na investment na pwede mong pasukin. Hindi tulad ng ibang investments, ang value ng gold ay hindi madaling maapektuhan ng mga pagbabago sa merkado, kaya ito isang magandang hedge laban sa inflation. Bakit ka mag-i-invest sa gold? Dahil sa mga dekadang nakaraan, ang presyo ng gold ay patuloy na tumataas. Habang ang iba pang investments ay maaaring magbago ng halaga, ang gold ay may historical na trend ng pagtaas ng value. Kung gusto mong magsimula, maaari kang mag-invest sa mga gold-backed exchange-traded funds. Ito ay isang uri ng investment fund about sa presyo ng gold. Hindi mo na kailangan ng physical gold, at maaari mo itong bilhin sa pamamagitan ng mga online broker.
Hindi kailangan ng malaking puhunan dito. At ang maganda pa, maaari mong makita ang iyong investments gamit ang mobile app, at mag-execute ng mga transactions kahit saan. Kung gusto mo naman ng physical gold, maaari ka ring bumili ng mga gold coins o gold bars mula sa mga accredited sellers, at hawakan mo ito ng personal. Isa itong matibay na asset na pwede mong itago o ibenta kapag kailangan. Ang magandang bagay sa pag-invest sa gold ay ang flexibility. Maaari kang magsimula sa maliit na halaga, at pataasin ang value nito sa tamang panahon. Ang mahalaga, nag-i-invest ka para sa iyong future. Bilang isang long-term investment, ang gold ay isang safe haven. Walang garantiya na kikita ka agad, pero sa paglipas ng panahon, ang value nito ay patuloy na tumataas. At the end of the day, ang 100,000 piso ay may maraming options, depende sa kung anong goal o pangarap ang meron ka. Kung ikaw ay mag-i-invest, o magpapalago ng negosyo, o gusto mo lang mag-enjoy sa mga experiences na hindi mo pa natutuklasan. Pero ang pinaka-importante, tandaan mo, ang pera ay hindi lang basta halaga. Ang tunay na halaga nito ay kung paano ito magpapabuti sa buhay mo at sa mga taong mahalaga sa iyo. So, ano nga ba ang gagawin mo sa 100,000 piso mo? Ang sagot ay nasa iyo. Sa bawat desisyon, meron kang pagkakataon na gumawa ng pagbabago, malaki man o maliit. Ang mahalaga, humakbang ka pa forward, at gawin mong meaningful ang bawat piso. Sa pagbuo ng ating mga pangarap, hindi mo kailangang maging mayaman agad. Minsan, isang hakbang lang ang kailangan para magsimula. Isipin mo, anong magagawa mo sa ganitong halaga? Ang daming posibilidad, di ba? Ang tanong na ano ang gagawin mo sa 100,000 piso mo, ay hindi lang simpleng tanong tungkol sa pera. Minsan, ang isang tamang desisyon, tulad ng pagpapalago ng negosyo, pag-invest sa sarili mo, o pagtulong sa iba, ay maaaring magbukas ng maraming pinto. Pero higit sa lahat, ang pera ay hindi lang tungkol sa materyal na bagay. Ang tunay na halaga ng 100,000 piso ay nakasalalay sa kung paano mo ito gagamitin, sa paggawa ng mga hakbang na magbibigay ng positibong epekto, hindi lang sa buhay mo, kundi sa buhay ng mga tao sa paligid mo. Ikaw, anong plano mo sa 100,000 piso mo? Siguro meron ka ng mga ideya na sa tingin mo ay makakatulong sa iyo. Or siguro pinag-iisipan mo pa, at okay lang yun. Ang importante ay naglalakad ka patungo sa mga bagong oportunidad. Tandaan mo, pera mo yan at ikaw ang magdedesisyon sa lahat ng gagawin mo. At bago natin tapusin ang video na ito, gusto ko sanang marinig ang iyong sagot. Ano nga ba ang gagawin mo sa 100,000 piso mo? Comment mo lang sa ibaba, at mag-exchange tayo ng idea. Baka may mga tips pa tayong may bahagi sa isa't isa. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mong kalimutan mag-like, pindutin ang red box, at mag-click ng bell para lagi kang updated sa mga bagong content. At syempre, share this video sa mga kaibigan mo na pwede ring makinabang sa mga idea natin. Huwag kalimutan, sa buhay, lahat tayo ay may pagkakataong magtagumpay. Ang pinakamahalaga, simulan mo na, at samahan mo kami sa susunod na video. Salamat sa panunood, and always keep moving forward.